Noong 1986, sa kahabaan ng Epifanio de los Santos Avenue, nagtipon ang mga Pilipino. Hindi armado, kundi may dalang panalangin, rosaryo at pag-asa. Hindi dahas ang kanilang sandata, hindi galit ang kanilang ipinamalas, kundi pagkakaisa. Dito isinilang ang tinaguriang People Power, isang revolusyong kinilala sa buong mundo bilang simbolo ng mapayapang pagbabago. Makalipas ang 40 taon, nananatiling nakatayo ang EDSA People Power Monument bilang paalala ng tapang ng sambayan ng Pilipino. Ngunit makalipas ang 4 na dekada, nananatili ang mga hamon. Diwa ng EDSA hindi humihinto. Patuloy nating ipaglalaban ang mga nangyayari kagaya ng korupsyon at saka pang-aabuso sa kapangyarihan. So, ang diwa ng EDSA ay dapat patutunan natin na patuloy tayong maninindigan sa katotohanan. So, hindi natatapos ang EDSA ngayon. 40 years, pero alam ko at ramdam ko na makakarating tayo sa magandang bukas kung pipigilan natin ang mga nag-aabuso at saka mga gumagawa ng katiwalian sa pamahalaan. Ang diwa ng EDSA ay hindi natatapos sa monumento o paggunita. Ito ay nabubuhay sa bawat Pilipinong handang tumindig, handang magtanong, handang manindigan para sa isang malaya, makatarungan at tunay na demokratikong Pilipinas. Dahil ang kapangyarihan noon at ngayon ay nasa mamamayan. Sa paggunita ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, muling pinaalala sa mga Pilipino na ang kapangyarihan ay hindi lamang para sa ikilat, Kundi ito ay nasa sambayanan. Ito si Alessandra Pandes para sa DZRH Digital, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.